Ay, magandang gabi mga bossing. Lintik tong Independence Day nito, gulo-gulo. Para na naman bulbul. Mamaya magbigay tayo reaction dito sa kung ano yung pagdadakdak nito si Sayad, no? Pakita ko lang sa inyo itong nangyayaring kanina, Tulakan sa protesta. Ito. Kaninang umaga lang ito, may 61,000 views. Talagang ang tao mahilig sa mga gulo, di ba? Pinanonood itong ganitong klase, oh. Tama na ho yan. Tanong, may nangyari ba? Nagsisigaw lang sila na nagsisigaw. Meron ba nabawa sa gobyerno? Wala, di ba? May napatalsik ba sila? Wala. Nagpagod lang, di ba? Pero kung bayad naman itong mga to na para magaganyan dyan, okay lang siguro. At least nasaktan lang sila. Yan, Wala ho yung ganyan. Wala akong mangyayari dyan. Tatawanan lang kayo ng mga pagkisigaw ng mga politiko dyan. Oo. Nagkakapi sila, pinanonood kayo, para kayo mga siraulo. Diba? Mga sinisigaw ho dyan. Sara, panagutin. Sara, patalsikin. Marcos, panagutin. Yan mga sisigaw na dyan. Oo. May mangyayari ba yung kakasiyo? Wala ho eh. Diyos ko. Tsaka ngayon, di gaya na panahon ni Marcos Sr., mga rally-rally na yan. Wala akong cellphone. Wala akong social media. Ngayon mayroon social media, but nako, Diyos ko. Wala ho yan. Ito si Sara. Hindi nata alam pinagsasabi nito eh. No, mga friend? Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line, ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala. Yung ba ginagawa mo? Pinipreserve and defend mo ba yung Constitution? Wala kang ginagawa kundi manggulo eh. Wala na ho sa sarili rin to, para rin si Cayetano to, no? Sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko yung ginagawa mo na yan, ilang beses ka Marcos resign kayo na Marcos resign, maisog, tapos sasabihin mo naman, hindi mo gustong agawin yung, putang, wala na ho to, mga boss. Tuloy mo, baliw. Kita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Ikaw, hindi ko pinagtatanggol si BBM. Leni ho ako eh. Gusto niya rin pakita sa taong bayan hanggang sa dulo na kung gaano kawalang ya si BBM. Ikaw yung nagwawalang ya eh. Sagutin mo yung mga yung mga sinasabi do sa kaso mo. Sang katutak yung kaso mo. Malapit ka ng ilang beses ka nang na-impeach. Ikaw ang walang ya, hindi itong BBM. Ikaw 2 beses ka na na-impeach sa Kongreso. Sa totoo lang mga friend, bilang na araw na ito eh. Pero yun nga, malabo itong makonvict. Yun nga, 13, hirap na hirap pa maka-13 yung si Lawin Gatchalian eh. 16 pa. Tuloy mo, Sayad. Kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang foreign invaders. Nawawala din siya
Foreign invaders, tanga. Nagpinasakop na nga nung tatay mo yung... Pinayagan na nga nung tatay mo yung mga China na... Wala to mga friend, no? Wala na utos sa sarili, mga napagsasabi. Yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw na... Tong ino, ayop ka sana, mala sindikato sa pagnanakaw Kasama na yung Pangulo Tangina, ikaw nga itong katakot-takot ang ano sa pagnanakaw May kaso ka nga Anong pagnanakaw? Ay nako, sayad. Sindikato Ikaw ang sindikato. Yung tatay mo, gago, ginawang economic advisor, drug lord, si Michael Yang. Yung spiritual advisor nyo, yung si Kibulog, may tama rin sa utak. Kayo ang sindikato. Ang galing lang magsaywar, ano? Sindikato raw, pagsasabi nito, no? Tapos yung ginawa ninyo, pagka-withdraw sa land bank, yung pasang bilis, mga friend. Pasang bilis, pagka-withdraw nung 100 milyon sa land bank, 125 million yata yun, Pagka-withdraw ng mga tauhan niya sa DepEd, ma'am, na-withdraw na ho. Hintayin ninyo si Kernel La Chica saka si Nolasco. Pagdating nun, bigay nyo na sa kanila. Puta, pasang bilis. Di ba, ini-interview sila sa Quadcom? Pagkatapos, nung naipasa ninyo, hanggang ngayon, asa na yun? Dapat, kinasuhan na yun yung mga kagrupo nito sa sindikato. Di ba may sinampang kaso na dyan? Wala pa yata, no? Tutulog. Yan mga sila yung darling niya, si yung si Laika Lopez. Kinasuhan ng mga to, Bakit wala pa? Malambot. Malambot talaga. Nakulong na ba? Wala pa, di ba? Pero may kaso. Malambot talaga, mga friend. Mantakin mo yung pasang bilis. Kaya nga sinasabi, itong mga 18 na basurero na sinasabi, meron pa rin 14 na ilalabas ito si Defensor na nagpapagamit, sabi ni Kernel Kerubin, naawa daw siya dito sa mga dating mga sundalo na nagpapagamit. Maawa ka dyan. Yun ngang, ewan ko kung active pa yung Nolasco, saka yung isa, Nolasco, saka dalawa yun yung ano rito, Kernel Nolasco sa La Chica. Nakapasok pa yata yun. Yung itong mga ano nito pag diniinan to talaga, ewan ko, pero malambot talaga, mabagal. Katagal na nun yung utang inang to. Ngayon nasa yan na nga, articles of impeachment na, no? Pero ganyan pa rin siya, parang lang, pero namamayat na yung bugak, Tuloy mo. Pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat. Ayun pa. Every peso that is stolen, pagkawala ng dignidad. Ng putang hayop pa. Ito pa yung gago. Kapal na mukha nito, no? Freedom was never a gift. It was paid for and earned through courage. It was paid with Filipino grit and bravery. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty... Sira, we fought foreign invaders, tanga. Lumaba ba kayo sa China? Yung tatay mo, pinapasok lahat dito, pati Pogo.
Makapal ang mukha talaga ng mga politiko, ng mga friend. Alam mo kaya niyang humarap ng ganyan dyan para magdadaldal ng ganyan? No? Is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Tala! Silbisyo publiko, pribadong negosyo. Eh, di ba ikaw nga nagnegosyo? Kayong pamilya kayo. Tangin ang mga to. Grabe, no? Kaya nilang magsalita ng ganyan, no? Parang si Cayetano lang din, no, mga friend. No? Tangin na, ikaw nga, pagkaupo mo, inappoint ka ni Bongbong, eh. Sabi mo, bigyan nyo kami ng 100 bilyon at tapusin namin yung problema ng DepEd for 6 years. Puta, ayaw. Kapal na mukha nito, mga boss, no? Kaya ako para akong ganito, high blood ako kanina. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera. Kayo yun, eh. Oo, kaya nga, mula yung inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang inutang ni Pinoy, putang ina, isang termino lang tinira ng tatay mo. Asan nga yung tatay mo? Nandun sa daig. Ang dami ang pinapatay ng tatay mo. Dapat ito mga ganito, nagre-resign nila pero sa kapal na mukha. Talagang tuloy ng kadadaldal. May alas to, eh. May alas. May alas to. Oo. May alas ito. Nakatakot itong tao na to. Ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student. Paliwanag mo, Sara. Sara, alam mo ba yung sinasabi mo? Ipaliwanag mo yan. Doon, sa Senado. Sagutin mo yung mga kasong nakasampa sa'yo. Saan mo dinala yung 125 million, 625 million, saan mo dinala? Paliwanag mo. Hindi yung daldal ka ng daldal dyan na akala mo napakatinumong tao. Wala to. Iisang ano ito. Freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient. Kaya na to, substandard education. Ikaw nga mawak nung DepEd, bumagsak ang kalidad ng edukasyon ng mga bata. Ano ba? Sayad. Kapal na mukha, ano mga friend? It's freedom to obtain quality healthcare. It steals a worker's. Nabigay mo ba yung libro? Yung magkaibigan. 10 milyon ang hinihingi niya doon sa librong magkaibigan. Buti na lang naharang yata ni Risa Ontiveros, eh, no? Freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road. Tangina, yung tatay mo, panahon ng tatay mo, daming ghost project. Ang daming corrupt contract, kaya nga yumaman si Diskaya, eh. Nung panahon ng tatay mo, namunini si Diskaya, saka sila Saldico. Ito, si Bongo. Saka sila Saldico, lahat yan, no? Talagang nagpakamunini talaga itong mga putahan to. Ngayon, daldal, ghost project, kung ano pinagsasabi, oh. That was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity, it steals dignity, and it steals hope. Tangina, anong pinagsasabi mo? Yung pamilya mo numero 1 kurap, eh. Paliwanag ninyo kung saan napunta yung mga pera, 51 billion kay Pulong. Ay, putang ina, tanong mga to. Anong klaseng uring anto? His Excellency, paulit-ulit, ha? Pag ito nakatakbo, panalo to, may hawak na alas to. Oo, tandaan mo yan, mata mo lang walang lata. Buti kung layas na kayo rin sa Pilipinas, eh. Ha? Balik tanaw tayo, mga pre. Alam si Bongbong Marcos noon. Muntik hindi makatakbo yan, eh. Bakit? May kaso.
non-filing of income tax return. Sabi, yun daw moral turpitude, sabi. Kaya nga ito si Buangson, di ba? Talagang disqualify sa Comelec. Di ba? Galit na galit si Guanzon, di ba? Dinidiki niya si Bongbong eh. Tsaka hindi pa yata nagbayad ng yung property tax ba yun? Inheritance tax? Billion. Billion yun, malaki. Oo. Kaya talagang kung diniinan, hindi sana nakatakbo, pero yun nga. Kaya nga siguro, baka yun isang sinusumbat nila kay Bongbong. Dahil si Duterte nun hawak ni Duterte nun kung hindi nakatakbo si Bongbong, kasi pinipilit nga ni Bongso na, diki yan. BP Leni ang mananalo. Mas mahihirapan sila kung pinadisqualify ni itong si Digong si Bongbong. Lalong toda sila. Kaya talagang, although sinasabi ni Bongso na diki yan, ipinilit na makatakbo. Non-filing of income tax return 82, 83, 84, 85. 4 consecutive yata, 4 consecutive years. Presidente pa yung tatay niya. Yun ang nahungkat na kaso ni Bongbong. Kaya lang, bakit ngayon lang hinuungkat? Bakit siya nakatakbong senador pa o whatsoever? Di ba? Kaya yun, nakatakbo. At yun nga, nanalo ng ewan ko pa paano nanalo, no? Ganun. Nagkaano sila, dami, ha? Yun lang yun. Yun ang parang sinisilip na kaso, moral turpitude. Is dineklara ng Comelec na hindi ka moral turpitude dyan. Hindi nakatakbo. Di ba? Yun. Eto, lintik ang kaso nito. Ha? Mag-hire ng papatay kay Bongbong, lahat ng kaso nito na malulupit. Di ba? Tapos ganito pa to kung makapagsalita, akala mo napakatinong tao. Baliw ito Sabi nga ni Montulfo, luka-luka to And ultimately, it steals freedom itself. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope. Kaya nga, sumurrender ka na. Mag-resign ka na. Sinusuka ka na Alam mo naman sa sarili mo, yung mga nagrarally na yan, nagsisigaw ng Duterte, bayad. Alam mo naman sa sarili mo kung ano ginawa ninyo sa Pilipinas Mga tulay nga, nagbabagsakan Build. Meron pang tulay, puro poste lang. Grabe ang ginawa niya itong mga Duterte sa Pilipinas, sa totoo lang. Pero ganito pa, lakas pa ng loob. Anak ng puta. Ang dami zombie nito Survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope survives when citizens act together, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for. The right. Sino kaya sumulat na ito? Binabasa nung gago Sino kaya sumulat na naman speech nito? Puta Of every Filipino to a dignified human life. Hope survives when our people believe they have a better future. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth, for accountability, for freedom. Yan sinasabi mo, sagutin mo yung mga kaso mo. 2 beses ka na i-impeach, ang kapal ng mukha mo, magdadaldal ka na kung ano-anong accountability. Wala ako nga, friend. May alaso ito hawak. May alaso itong hawak. Kaya nga ito, pag nakatakbo to, inutil tong gobyerno na to. Yun lang yun. Pwede pa. Sabihin na natin ma-acquit siya.
ng mga kapanalig niya sa Senado. Pwede naman sampahan ito ng kaso eh. Di ba? Oh. No bail recommended din, di ba? Oh. Plunder. Ang daming kaso. Si Jinggoy nga, nadampot eh. Senador yun ha. Nadampot. Ba't hindi pwede wala namang immunity from suit ito? Ipinipilit yung impeachment. Ang laki na ng ginagastos niya sa impeachment na yan. Kakatayin lang sa Senado yan eh. Tignan mo. Ha? Sana mali ako. Pero yung sa kakapal ng mukha ng mga kalitanya nito si Cayetano, puta na, sabi nga ni Kimo, sunugin mo man siya. Duterte siya. For sovereignty. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin Ang dangal daw kaysa sa pagpapasakop. Tanga! Montik na nga tayo naging tatay mong gago. Province of China. Republic of the Philippines, Province of China. Gago to, no? ang katotohanan. Totohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa. Di ba noon, mga friend, si Buangson lang ang nagsasabing DQ yan, doon sa Comelec, Imbang. Pero yun, puro mga Duterte yun nandoon eh. Kaya nakatakbo si Bongbong. Kung dinesisyon ng Comelec na DQ siya, wala. Pero yun nga, baka yun ang sinasabi pang utang na loob nito bukod sa pagpapalibing sa tatay niya. Dahil si Duterte may hawak nun di ba? Kaya lang, hindi pinabayaan ng Duterte talaga na si BP Leni ang mananalo. Diba? Mawawala sa kalaban si BP Leni kung na-disqualify ito si PBBM, diba? Leni Robredo mananalo. Masisira yung kamada. Masisira yung kamada. Noon talaga, noon mga friend, tarantang-taranta si Digong. Hindi niya malaman kung paano ayaw niya bitiwan yung pwesto. Yan naman ang totoo eh. Bato, sabi nung gago. Boss, mag-file ka, presidente. Sino? Wala, independent. Nag-file si Bato, sunod si Bato. Presidente. Tinatanong siya, bakit hindi ba ako pwedeng presidente? PMA, mga ganun siya sabi ni Bato. Nag-file ako, sabi niya. Alam mo na yung mga media, nakasahod agad. Mamaya, Bato, atras. Bongo, halika. Boss, mag-file tayo. Presidente ka, ako vice president mo. Pupunta sila, nag-file. Ganun nangyari dun eh. Talagang ayaw nila, talagang si Duterte, alam na ni Duterte na pag nawala siya sa pwesto, magkakaleche-leche. Pero hindi naman niya pwedeng ilaglag si PBBM dahil nga, yun nga, pag si BP Leni ang nakapwesto, todas lalo siya. Di ba? Yun eh. Magkulab na tayo mga friend. Ang taki mo, moral turpitude, sabi nga ni, DQ yan. Paano hindi moral turpitude non-filing of income tax return niya? Sabi ni, matalino naman si Bongbong, di ba? Ngayon lang ako nawala na ng gana dyan eh. Dahil pinipilit niya mag-resign si Bongbong para iupo niya si Sayad. Di ba? Marami pa sana tayong, kaya lang, sama ko pakiramdam ko. Magkulab na muna tayo, no? David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Tuloy-tuloy na po ang impeachment ni Inday Sulstay, Sayad. Kundi maraming Pilipino ang magagalit sa Senado natin. Wala problema yan. Maski magalit kayo eh. Pagdating naman ng eleksyon, boboto nyo rin yan. Ganoon ang katwiran ngayon. Ito naman si Sayad. Hanggang ngayon, sinisigaw pa nila. David Ali Mendoza, puro di kapamilya ang bigatin po pala ang mga private prosecutor ng House. Prosecutor headed by Kong Beatrix Wistro. Di ubrang ang mga negative fake news ng kampo ni Sayad sa mga House prosecutor. Lalo na yung 18 marites ni Mike Diferensya. Diba? Michelle Edwin, shout out. Mike. David Ali Mendoza ulit ito. Si Sayad, sino ang defense lawyer niya? Ang alam ko sila Ponga, Poa pala mukhang karton sa pagmumuka ang lead lawyer ni Sayad. Yung mga
Sila mga Fortune, yung mga Fortune magagaling yun eh. Oo, lahat ng mga grabing ano, yun ang pagtatanggol noon. Puro talo naman. Ayan. Yung sa Maguindanao Massacre, pagtanggol yun, yung Fortune, binabato na nga si Gago ng bato eh, dahil siya abogado nung, yun, yung minasakir yung mga media, oo. Pinagtanggol ni Fortune yun, oo. Rolando Edrelin, shout out. Sa lakas ng ebidensya at galing sa mga prosecutor at mga supporting legal team na binanggit ng mga sikat na trial lawyers, dapat lang na makonvict ito si Sara dahil sa tingin ko pwedeng gamitin lang ng mga senador, judges na present lang ang pwedeng mag-convict at mag-acquit kung 18 lang ang senador na matira at makulong ng iba sa Senado 2/3 of 18 ay 12 convict. Kaya first time na mangyayari ito sa Senate trial. At ito dapat ang gawin na kailangan madesisyonan ito ng Korte Suprema. Yan ang kailangan para maalis na itong si Sara sa gobyerno. Hindi lang dapat maalis ito, Rolando. Dapat ito makulong. Oo. Tsaka yung mga ari-arian ito, dapat, putya, kung didiinan talaga ito, na-please na ba? Grabe ka kwarta nito. Forming Peña, shout out Xerox. Sa house pa lang, guilty na si Sayad. Dapat wala nang butuhan. Tibay na ebidensya, di pati pwedeng bumoto ang absent. Yun nga eh. Pinipilit ni Sayad na pwede. Apolinar Tolentino, shout out. Tignan natin ang trial proper. Ang galing ng mga trial lawyers sa magkabilang panig. Kahit saan makarating yung trial lawyers na nasa panig ng hustisya at katotohanan, yun ang dapat manaig dyan. At sa panig yun ng mga at yun ang nanaig taong bayan na naman ang uhusga. True people power. O, diba? Apolinar Tolentino ulit. Bobotante ang may sala kaya napapaupo sa Senado ang hindi kwalifikasyon ng mga gagong walang alam sa pinasok nilang trabaho. Naalala ko si Dolphy nung araw. Ang sabi niya, ang kinatatakot ko ay kung manalo ako, anong alam gagawin ko pag nandun ako? Si Dolphy, etong mga putang ito, makakapalamukhaan itong mga hype na ito eh. Patrick, shout out. Elizabeth Iscare. Good evening, Xerox. Sana nga magtuloy-tuloy na ang impeachment ni Sarang Buang at huwag sanang masayang ang pagod at hirap ng tatayong prosecutor. May God bless us at parusahan na yung Buang na yan. O, di ba? Palagi ko, pero itsura nitong itong grupo ni Kawatano, mukhang planchado na itong mga hype na ito eh. Sa MJ, shoutout. Karox, pag si Sara ang naging presidente, magiging komuni sa China ang Pinas. Yan ang balak ng Chekwa. Napakadaling sakupin. Malaki ang interes kasi. Puno ng minerals ang bansa at bihira. Sa buong mundo tulad ng Black Sun, hindi alam ng Pilipino meron gold at gamit sa baterya. Pastor John Lagon, shout out my friend. Kalat ni, good evening Kasani, God bless your family. God bless your family too, Kalat ni Baya. Eddie Luna, shout out. Karox, muntik mo nang makalimutan ang pag-shout out ko nitong sa isang vlog mo, pero salamat naman sa iyo, Karox, na ihabol mo pa rin. God bless us. God bless. Eddie Luna. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Xerox. Tama po, Xerox. Sobrang ebidensya tapos pinagtatanggol pa ng mga DD shit. Dapat ng tuluyan hinayupak na Inday, sulstay na yan. Walang kasing sama mga Duterte ning kalusin na si Baste. Asan linyahan sa gitna ng nangyayaring lindol. Punta ng China. Salamat Lord. Tuloy-tuloy ng paggabay ninyo sa tamang landas. Ingat sir. And God bless po to your family. God bless Rodelia. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox and to all warriors. Kumilos nawa ang kamay ng Panginoon Diyos para matuluyan ng itong mga isaras
sayad masyadong perwisyo sa bansa. Oh, di ba? Bukas topic natin si Padre Reyes, no? Maganda yung ano niya eh. Sinabi niya, inuna ko lang to si Sayad dahil para talagang puta, mapapaniginipan ko pa tong hype na to eh. Tayo mo makapagsalita ng ganun, no? Shelly Jaser, shout out. Wow, mga bigatin pala Karoks ang kalaban ng 16 na abugago ni Sayad Inday Takaw. Ewan ko lang kung makalusot pa siya dyan. Wala yan eh, Shirley. Itong mga sinatong, ang problema kasi numbers game nga yan eh. Shirley Jaser. Bobo kasi yung ibang butante, Karoks, kaya nagkakalintik-lintik ang buhay ng tao dyan sa Pilipinas. Biro mo gawing senador si Kimo, nadadamay tuloy tayo. Kaya nga eh. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. Good evening. No skipping ads ha. Oh, salamat. Joe TV, shout out tol. Good evening tol at sa mga subscriber. Happy Independence Day. Dami na namang rally ngayon. Oh. Wala namang nangyayari dyan. Puro rally lang yan. Maril Pabianak, shout out. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Kahit nga po ano pa ang gawin ng kampo ni Sara, wala silang magagawa kapag ang Panginoon ang gumalaw. Yun lang. Kahit na nga kamalas-malasan at kahiya-hiya sa matatalinong prosecutor na ang tumatayong judges sa panahon na ito at maraming madidismaya ang kanilang pinapanigan kundi para sa mga makabayan, kundi ang mga kurap na likod na bayan. Gabayan nawa ni Lord ang managot si Sara sa mga ginawa niya at di na makatakbo sa 2088. Alam mo na, sasabi ko na pag yan nakatakbo, inutil itong gobyerno na to, yun lang, wala nang iba pa. Parang ginago lang nito. 3J Show po. Hello Sir Rox. Wow, prosecutor pala si Atty. Kapunan. Good yan. Alam naman natin si Atty. Kapunan na lumulugar sa tama at hindi nagpapadala sa mga DDS. 3J Show ulit to. Sa tingin ko talaga, Karoks, matutuloy ang impeachment hearing ni Sara dahil nawala na si Caldero eh. Totoo, di ba? May iba nga pala ako, Sir Rox. Bakit sa tuwing may sakuna sa Pinas like Lindol, Baha, Bagyo, hindi mo makita ang anino ni Sara na nagbibigay man lang ng tulong? Ito, pumunta siya doon sa mga namatay. Dumalaw. Nasaan ba siya sa lumindol sa Jensan, Davao? Pumunta siya, yung mga namatay, dinalaw niya. Naka-video pa nga eh. Bakit ni Haniho wala man lang marinig sa babaeng yan? Tapos ang lakas pa ng apog na magsabi na si BBM ay hindi katrabaho. Ang mga DDS naman na nasa laylayan paniwalang-paniwala kay Sara. May pere. Hindi ko na maintindihan kung nagtatanga-tangahan ba sila o totoong tanga. Ang liwanag naman ng wala ka man lang makitang tulong mula kay Sara. Ano yan, mga tanga talaga mga yan. Whiskey, shout out. Hindi mananalo Karoks dahil yung mga bubutante ay boboto ng sikat na walang alam sabay abot ng 500. Yun, boboto na. Totoo yan, Whiskey. Ren Shervin Sapeda, shout out. Analisa Polinar, Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi ni Friend Shervin, Impong Basyang Timte Deli po, muli po'y makikihataw sa paghambalos sa mga pasaway pong yawa, Serox. Kaabang-abang po ang lalakbay papuntang impeachment po, Serox. Sana nga po at haray niwa nga po magkaroon na po ng tulpok ang pinagmulan ng katakot-takot na giyera. Bangayan dito, bangayan doon. Drama dito, drama doon. Putok dito, putok doon. Pero ang nakakatawa, isa kang militar na sharpshooter. Pero ang binaril mo hangin at pader. Ano yun? Di tanga ka lang. Di ba, Serox? Naku, buhay Pinoy talaga, Serox. Punong-puno palagi ng sarswelang palabas. Sa bandang huli, buta. At malupit na bokya. Naku, ewan ko nga sa inyo, sarap ninyo talagang ilagay sa almires at pagdidikdikin. Yan naman po, Serox.
ng mga drama na yan, masasawata sana agad. Kung yung pong mga nasa pwesto ng kapangyarihan, kikilos po ng tama. Ang tanong ko po, bakit hinayaan lang po nila si Cayetano at Boy Lamon di managot sa pagpapatakas kay Bato? Tanong ko rin yan. Tapos ngayon uupo siyang hurado. Naku, Sir Rox, sino sa palagay mo ang dilulugain ang utak sa konsumisyon sa mga pinutukan po ng lintik? Yun yan. Wala po akong makitang talagang nananagot po sila sa mga ginawa po nila sa mga kahayupan. Puro paninindak, puro pananakot. Mapananagot mo po ba ang mga halimaw, puro ganun lang? Naku, Sir Rox, paano ba tayo lulubayan ng grupong Luzartan? Puro po konsumisyon at sakit sa utak ang inaabot po natin kaliwat kanan. Naku, ewan ko nga sa inyo, mga buwisit kayo. Mapapinuno, mapagalamay, walang mapalang matino sa inyo. Ang mga taong bayan, puro lang ubod ng yayabang. Mga leche, mga buwisit, tinam. 3J show pala to. Tawa-tawa, Sir Rox, may jet lag pa ang lola mo, kaya di ko masyadong makapokus sa pag-comment, pero di ko makatiis di mag-comment dito kay Caldero at Sara. Alam mo, ang may diferensya na kung sakaling manalo si Sara, wag naman sana, ang mga Pilipino, kitang-kita na ating mga mata kung anong uri siyang nilalang para pagkatiwalaan ng mga Pilipino na mamuno sa bansa. Si Caldero naman talagang hayok na hayok din maging BP. Talagang tinakasan na rin ng katinuan at hindi na malaman ang totoo sa imahinasyon na lang niya. Totoo yan, 3J Shop ka. Basta yan lang, 3J Shop, sinasabi ko sa iyo. Pag si Sayad nakatakbo, panalo. At itong gobyernong ito, saan ko sinasabi, inutil. Nagsayang lang ng pera sa mga impeachment, kung ano-anong kahindutan. Tapos makakatakbo, putang ina. Ano yan? 3J Shop ulit to. Ito naman si Chavit, na-aresto nga, pero ano naman kaya? Kayang-kaya niyang magpiyansa. Ang dapat siyang maaresto sa kasong plunder para no bail. Ayun nga ewan ko ba? 60,000 binigyan na gana. Malay natin sundarin yan. Sana nga dapat ding maaresto ito si Kimo. Talagang sobrang gigil ko sa ewan ko kung anong nilalang din to. Basta talagang naging BDS. Nagiging halimaw tulad ng puon niyang halimaw. Sa dilang halimaw, akalain mong gawing press conference ng 18 Maleta Boys yung kanyang opisina. Instead na dumalo sa hearing sa Senado, feeling talaga nitong si Kimo na above sa batas. Pasaan ba't isang araw maaresto ito? Malamang. Sir Rox, ito ang gusto ko kay Tulpo. Nang sabihin niya si Loren na kung bayani ang tingin niya sa 18 Maleta Boys na tinuturing ng mga sindikato, sindikato rin si Loren. Diba? Totoo naman to. Matapos siyang pangalanan ng Maleta Boys na dinalhan nila ng mali-maletang pera, bayani pa ang tingin ni Loren. Si Loren na dating matino, tinakasan na rin ang katinuan ng makipag-join sa DDS. Ang bagsik ng kamandag ni Gong dito. Totoo. Shout out, Dolor Garcia. Emanis Calona na friend Amy Bingson, shout out sa inyo. Mission accomplished mga friend. Hanggang bukas pumuli. Ay nako. Ewan. Good night. God bless. Sakit ulo.